Kumikislap ang mga palayan. Berdeng esmeralda, marahang sumasayaw sa simoy ng hapon. Payapang-payapa ang kapis. Isang lugar kung saan tila mabagal ang paglubog ng araw. Mabango ang hangin, amoy sampagwita at may malayong aroma ng nilulutong adobo. Ang buhay ay kasing bagal ng kalabaw. Mabagal, tiyak, at inaasahan. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may nagbabadyang kadiliman. Isang sinaunang kasamaan, pinagbubulungan ng palihim. Pinunasan ni Isko ang pawis sa kanyang noo. Tila nag-aalab ang sikat ng araw. Magmula madaling araw ay nagtatrabaho na siya sa kanyang maliit na bukid. Magaling niyang ginagabayan ang araro, kunot ang noo sa pagpopokus. Isang simpleng tao, si Isko ay nakakahanap ng kapayapaan sa ritmo ng lupa. Ang panahon ng pagtatanim ay panahon ng pag-asa. Panahon para sa mga bagong simula. Hindi niya alam, sa panahong ito, may isasabog ding kasamaan. Ang mga aso ang unang senyales. Dati-rati maingay, tumatahol sa kahit anong gumagalaw, ngayon ay kakaibang tahimik. Nakasingit ang buntot sa pagitan ng mga hita, kumakawag at umuungol, ayaw lumayo sa kanilang mga amo. Sumunod ay ang mga bulungan. Noong una, mga palihim na usapan lamang sa palengke. Mga kakaibang pangyayari, pinalalabas na guni-guni lamang. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lumalakas ang bulungan, dumadalas may halong takot. Tahimik ang gabi, kakaibang tahimik. Ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan, ngunit tila may kakaibang bigat ang hangin. Walang ingay, walang galaw. Ang mga bahay sa nayon ay tila mga anino lamang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kahit ang mga kuliglig ay tila natahimik. Ang karaniwang ingay ng gabi ay nawala, at ang katahimikan ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam ng pangamba. Ang mga puno sa gubat ay nakatayo ng tahimik, parang mga bantay na nagmamasid. Gising si Isko, binabagabag ng kakaibang kaba. Hindi siya mapakali, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Bakit ganito ang gabi? Ano ang nagdudulot ng ganitong katahimikan? Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Tila may nararamdaman siyang panganib. Naririnig niya ang kanyang asawa, si Aling Rosa, na mahina ang paghinga sa kanyang tabi. Siya ay payapang natutulog, walang kamalay-malay sa kaba na nararamdaman ni Isko. Ang kanyang paghinga ay parang musika sa katahimikan ng gabi. Bumangon siya, lumapit sa bintana at sumilip sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid, naghahanap ng kahit anong palatandaan ng buhay. Ngunit ang kanyang nakita ay ang parehong katahimikan na bumabalot sa buong nayon. Nababalot ng kakaibang katahimikan ang nayon. Ang mga kalye ay walang tao, walang kahit anong galaw. Ang mga ilaw sa mga bahay ay patay na, at ang buong lugar ay tila isang larawan ng kapayapaan, ngunit may halong takot. Ang tanging naririnig ay ang marahang kaluskos ng mga dahon sa puno ng mangga sa labas. Pagkatapos narinig niya ito. Isang tunog na nagpatigil sa kanyang paghinga, isang bagay na hindi niya inaasahan sa ganitong katahimikan. Isang mababa at malahalimaw na ungol, kasunod ang tunog ng pagaspas na nagpatindig sa kanyang balahibo. Ang kanyang puso ay tumibok ng mas mabilis, at ang kanyang mga mata ay naghanap ng pinagmulan ng tunog. Ano ang nagdudulot ng ganitong ingay sa gitna ng katahimikan ng gabi? Ang kanyang isip ay puno ng takot at pangamba. Pinilit niyang tingnan, pilit na binubusisi ang dilim. Doon, nakadapo sa bubong ng nipahot ng kanyang kapitbahay, ay isang nilalang. Ang mga mata nito, nagbabaga na parang baga, ay tumitig sa kanya. Nakita niya ang nakakasindak na anyo, mga pakpak na parang paniki na nakatiklop sa likod, mahaba at matatalas na kuko na nakabaon sa bubong. Takot, malamig at nakakaparalisa, ang bumalot sa kanya. Alam niya sigurado kung ano ito, ang aswang. Kinabukasan, nagising ang nayon sa sama-samang pangamba. Kumalat ang mga kwento na parang apoy. Si Mang Tasyo, ang lasenggo sa nayon, ay nanumpa na nakita niya ang nilalang na umiinom sa kanal. Sinabi ni Aling Nena na hinigop ang dugo ng kanyang mga manok. Mabilis na pumalat ang takot sa magkakapitbahay. Nakasara ang mga pinto, nakasara ang mga bintana.
Ang dating masiglang nayon ay nababalot na ngayon ng nakakatakot na pangamba. Nakaupo si Isko kasama ang ibang kalalakihan sa nayon. Ang kanilang mga mukha ay pagod at balisa. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng kaba. Sa bawat bulong, nararamdaman ang bigat ng kanilang mga alalahanin. Ang mga mata ni Isko ay naglalakbay sa paligid, sinusuri ang bawat anino, bawat tunog na nagmumula sa dilim. Nag-uusap sila ng pabulong, nagbabahagi ng mga kwento, nag-alok ng mga solusyon. Ang bawat isa ay may sariling opinyon, sariling karanasan. Ang mga kwento ng mga ninuno ay muling binubuhay, mga alamat na nagbibigay ng kaunting liwanag sa kanilang mga puso. Ang mga bulong ay nagiging mas seryoso, mas mabigat, habang ang gabi ay lumalalim. Ang ilan ay nagmungkahi na tumawag ng party, ang iba naman ay albularyo. Ang bawat mungkahi ay may kasamang pag-asa, ngunit may halong takot din. Ang mga albularyo ay kilala sa kanilang mga sinaunang kaalaman, ngunit ang mga pari ay may kapangyarihan ng pananampalataya. Ang debate ay nagiging mas mainit, mas emosyonal. Mabigat ang hangin sa amoy ng tabako at takot, may halong amoy ng diniktik na bawang at citrus. Ang bawat hinga ay puno ng pangamba, ang bawat tunog ay nagdadala ng bagong takot. Ang mga kalalakihan ay nagtipon-tipon, nagbabahagi ng kanilang mga takot at pag-asa. Ang usok ng tabako ay nagiging simbolo ng kanilang mga alalahanin, habang ang bawang at citrus ay nagiging simbolo ng kanilang pag-asa. Mga sinaunang lunas na ipinasa sa bawat henerasyon ang nag-aalok ng kaunting pag-asa laban sa hindi alam. Ang mga halamang gamot, mga ritual, at mga panalangin ay nagiging sandigan ng kanilang pag-asa. Ang bawat isa ay may sariling paraan ng pakikibaka, ngunit ang lahat ay nagkakaisa sa kanilang pagnanais na mapawi ang kanilang mga takot. Ang mga sinaunang lunas ay nagiging simbolo ng kanilang lakas at pag-asa. Habang papalubog ang araw, lumilikha ng mahahabang anino sa nayon, nakaramdam si Isko ng tapang. Hindi na siya maaring magtago. May asawa siya, isang pamilyang dapat protektahan. Kinuha niya ang kanyang bolo, kumikinang ang makintab na talim sa papalubog na araw. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit matatag ang kanyang tingin. Haharapin niya ang kasamaan na ito, ang nilalang na nagbabantang sirain ang kanyang mundo. Proprotektahan niya ang kanyang tahanan, ang kanyang pamilya, ang kanyang nayon. Tahimik ang gabi. Ang katahimikan ay nababasag lamang ng tunog ng paghinga ni Isko at ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang bawat hakbang niya ay tila may bigat, bawat paghinga ay puno ng kaba. Sa bawat sulok ng dilim, tila may mga matang nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang malamig na hangin ng gabi ay nagdadala ng mga bulong ng takot, mga kwentong matagal ng naglaho, ngunit muling bumabalik sa alaala. Nagpapatrolya siya sa paligid ng kanyang ari-arian, alerto ang kanyang mga pandama. Ang bawat kaluskos, bawat anino, ay nagdadala ng pangamba. Ang kanyang mga mata ay palaging nagmamasid, naghahanap ng anumang senyales ng panganib. Ang kanyang mga tainga ay nakikinig sa bawat tunog, bawat bulong ng hangin. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, puno ng takot at kaba. Lumipas ang mga oras, bawat isa ay parang walang katapusan. Ang bawat minuto ay tila isang oras, ang bawat oras ay tila isang araw. Ang kanyang mga mata ay pagod na, ngunit hindi siya maaring magpahinga. Ang kanyang katawan ay pagod na, ngunit hindi siya maaring huminto. Ang kanyang isipan ay puno ng takot, ngunit kailangan niyang manatiling alerto. Nang sumikat ang unang sinag ng araw, nakaramdam siya ng ginhawa. Nakaligtas siya sa gabi. Ang liwanag ng araw ay nagdala ng bagong pag-asa, isang bagong simula. Ngunit kahit na ang araw ay sumikat na, ang takot ay nananatili. Ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok ng mabilis. Ang kanyang isipan ay patuloy na puno ng pangamba. Ngunit nanatili ang takot, isang malamig na buhol sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang mga tuhod ay mahina. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong na walang kasagutan. Ang kanyang puso ay puno ng takot na hindi niya maipaliwanag. Nandoon pa rin ang aswang, nagtatago sa dilim,
naghihintay sa susunod na biktima. Ang kanyang presensya ay nararamdaman kahit na hindi siya nakikita. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang kanyang mga kamay ay handang sumunggab, handang pumatay. Ang nayon ng kapis, dating simbolo ng kapayapaan at katahimikan, ay nagpipigil ng hininga, naghihintay, nagtataka. Ang bawat tao ay puno ng takot, ang bawat bahay ay puno ng kaba, ang bawat kalye ay tahimik, ang bawat sulok ay punong anino. Ang bawat puso ay puno ng takot, takot na hindi nila may paliwanag. Kapag muling dumilim, dala kaya nito ang nakakakilabot na sigaw na hudyat ng pagbabalik ng aswang. Ang bawat tao ay naghihintay ng takot. Ang bawat puso ay puno ng kaba, ang bawat isipan ay puno ng pangamba. Ang bawat gabi ay puno ng takot, takot na hindi nila may paliwanag. Ang bawat araw ay puno ng pag-asa, pag-asa na ang takot ay magwawakas. Ngunit ang takot ay nananatili, isang malamig na buhol sa kanilang mga tiyan, isang anino sa kanilang mga puso.